Magandang araw po sa ating lahat. Sa oras na ito ay ating gaganapin ang kauna-unahang virtual convocation ng Malaban Bansur Elementary School sa unang markahan taong 2021 hanggang 2022. Para simulan ang palatuntunan sa hapong ito, inaanyayahan ang lahat na magbigay pugay sa ating pambansang awit ng Pilipinas at susundan ng panalangin. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay ginagang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng patawad mo'y tagumpay na nagkikinig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitingin, luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Dear Lord, we praise and worship you today. You are exalted in our midst. We ask for forgiveness for every sin we have done. Have mercy on us, our Father. As we start our program today, let your guidance and protection be upon us. Send your Spirit to us and give us wisdom. We thank you for all the blessings we have received. We also thank you for the lives of the people in this place. Be glorified in everything we do. In your name we pray. Amen. Pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating punong guro. Walang iba kundi si Ginoong Felix C. Cornejo na aking babasahin para sa atin lahat. Mainit na pagbati sa ating mga mag-aaral, nabibigyang pagkilala sa hapong ito. Sa kabila ng mas mahirap na sitwasyon, patuloy kayong nagsikap upang makakuha ng matataas na mga marka sa katatapos lang na unang kwarter. Sa aming mga minamahal na mga magulang, salamat sa pagiging katuwang ng ating mga guro upang ipagpatuloy ang pagkatuto ng mga bata. Patuloy po tayong magtuwang upang mas mapaunlad natin ang kanilang kakayahang pang-akademiko. Sa tatlo pang natitirang markahan o kwarter, mula po sa pamunuan ng Malaban Bansur Elementary School, mga guro at GPTA, mabuhay mga awardees. Ipagpatuloy ang developing empowered, authentic, responsive learners. Dumako na po tayo sa awarding of certificate.
Bago po tayo magbigay ng sertipiko ng pagkilala sa ikatlo at ikaapat na baitang, ay panoorin po muna natin ang isa sa mga mag-aaral ng Malaban Bansur Elementary School na si Franz Andre Magnaye mula sa kanyang malikhaing pagbasa na kamakailan lamang po ay inilaban natin sa patimpalak ng ating distrito na nakakuha ng ikaapat na pwesto sa malikhaing pagbasa level 1. Magandang araw po. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang papel na liha ni Umpong ng libro. Ang nanay ko, ang imis-imis. Pag may duming nakadikit, kis-kis dito, kis-kis doon. Pag may manta sa damit, kuskus dito, kuskus doon. Pag may sebo sa kawali, kaskas dito, kaskas doon. Dadako siya sa sala at mag-aayos. Pag may jaryong nakakalat, ligpit dito, ligpit doon. Pag may tornilyong maluwag, higpit dito, higpit doon. Pag may maumbok na kutsyon, pit-pit dito, pit-pit doon. Papasok siya sa kusina at magbubusisi. Pag may ulam na malamig, salang dito, salang doon. Pag may isdang sariwa, sigang dito, sigang doon. Pag may kala na tabingi, kalang dito, kalang doon. Tutuloy siya sa silid at titingnan ang aking gamit. Pag may sintas na maluwag, tali dito, tali doon. Pag may tastas na laylayan, tahi dito, tahi doon. Pag may butas na pundiyo, tagpi dito, tagpi doon. Gagawin siya sa paliguan at mag-uusisa. Pag may wiwi na nakita, buhos dito, buhos doon. Pag may aa na naiwan, buhos dito, buhos doon. Pag may oo na sumingit, buhos dito, buhos doon. Iikot siya sa bakuran sa may halamanan. Pag may dahong naglaglagan, walis dito, walis doon. Pag may ipot ng ibon, palis dito, palis doon. Pag may uod na naipon, alis dito, alis doon. Yan si nanay. Ang imis-imis. Maghapon at magdamag, kis-kis kuskus, higpit-ligpit, salang sigang, tali-tagpi, walis-palis. Isang araw, dumating si Tita Maring. Ang sabi niya, ano ba naman, milagring? Kaskas, kiskis, kuskus ka ng kaskas, kiskis, kuskus, kaya kumapalat gumaspang ang mga palad mo. Parang papel de liha na pang is-is. Hinay-hinay ka lang at magpalambot ng balat, at baka hindi nahawakan ni Turing ang kamay mo. Hindi nahahawakan ni Tata ang kamay ni Nanay. Bakit? Ano ba ang papel na liha? Naghanap ako sa bahay ng papel na liha, pero papel de hapon lang ang nakita ko. Pumunta ako sa tindahan ni Aling Epang at bumili ng papel de liha. Magaspang ito. Mahapdi sa balat. Gasgas ang kahoy sa isang kaskas. Nisnis ang damit sa isang is-is. Ganito nga ba kagaspang ang mga kamay ni Nanay? Minsan, nilagnat ako at napilitang mahiga. Si Nanay tumabi sa akin. Nang tumaas ang lagnat ko, punas dito, punas doon. Nang sumama ang pakiramdam ko, lunas dito, lunas doon. Nang sumakit ang mga buto ko, himas dito, himas doon. Pero bakit hindi mahapdi ang himas ni Nanay? Bakit itinagasgas ang balat ko sa bawat himas sa taplos niya sa akin? Lalo akong guminhawa sa bawat himas ni Nanay. Mali si Tita Maring. Hindi
papel de liha ang mga palad ni nanay. Noong magaling na ako, nakita ko na naman si nanay na umiikot ng bahay. Pag di pantay ang laylay ng kurtina, lilip dito, lilip doon. Pag may bugwit sa silong, silip dito, silip doon. Pag may palay sa bigas, tahip dito, tahip doon. Pag may laroang nakakalat, kip-kip dito, kip-kip doon. Pag nabukulan ako, kap-kap dito, kap-kap doon. Pag may ligaw na kuting, kup-kup dito, kup-kup doon. Minsan, nakita kong magkahawak kamay sina nanay at tatay. Ang sarap tingnan. Maliit talaga si Tita Maring. Hindi papel de liha ang mga palad ni nanay. Hindi papel de lihang is-is dito, is-is doon. Kis-kis dito, kis-kis doon. Kas-kas dito, kas-kas doon. Pero di ko pa rin natiis na tanungin si nanay kung bakit nasabi ni Tita Maring na papel de liha ang mga palad niya. Anak, baka pala't magaspang na ang mga palad ko dahil sa kakatrabaho. Ang sabi niya. Inisip ko, pinalambot ang magagaspang na kamay ni nanay ang unan sa ulo ko. Ang manok na nilaga, ang kutson sa upuan, ang mga medyas at kamiseta ni tatay, ang lupang batuhan, pati lumang pandesal lumambot din. Pumunta ako kay nanay at humawak sa mga kamay niya. Pakiramdam ko kahit kailan ayaw ko nang bumitaw pa. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? At diyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po.
Ngayon naman po ay pakinggan din natin ang storytelling ni Khalil N. Geronimo mula sa ika-6 na baitang Level 2 category na inilaban din po natin sa district competition. Have a great day, everyone. My name is Khalil Geronimo. Come on, guys, I have a star for you. The title of my star is The Cowardly Bat. Long ago, the birds and the bees had a quarrel. The birds gathered at the owl's home in the forest. "Let us make war on the bees," "Cuckoo, cuckoo," said the owl. "Yes, let us make war," replied the other birds. "You shall be our captain." Then the owl led the way, and they all followed. As they passed the tree where the bat was hanging, they said, "Come with us!" But the bat answered, "Don't you see that I am a beast?" Then some beast walking beneath the tree and said to him, "Won't you come with us?" The bat answered, "Don't you see that I am a bird?" However, the bat followed the beast for a short distance. Then he hung himself up in a tall tree and watched the battle. When he thought that the bird were sure to win, he flew to join them. "I have come to help you. We don't want you," said the bird. "You are a beast." "Oh, no, I am a bird. Look at my wings." Later, when the beast seemed to be gaining, he went to join them. "I have come to help you. What shall I do?" "Go away. You are a bird. We don't want your help." "Oh, no, I am not a bird. Look at my feet and my sharp teeth." At last, the birds and the beast made a peace treaty. They will not fight anymore. The bat went to the birds and said, "I wish to be a friend with you." But the birds cried out in anger, "Go away, you're not a bird." He then went to the beast. "Please let me be your friend." But the beast shouted at him, "Go away, you are not a beast." I see that I must live alone. He that is neither bird nor beast has no friends. Since that day, the bat has hidden in dark places. He flies only at night when both birds and beasts are sleeping. Ngayon naman po ay hahandugan tayo ng isang awitin ni Jairel Rosales mula sa ika-6 na baitang Pangkat Executive. Hindi magbabago ang isip ko.
pag-ibig mo sa piling mo. Sa kalimang pagdusa, ito'y aking matitiis. Maghihirap man o maginagin, baka sakaling mahal mo ba ako? Hindi mo ba maunawaan pag-ibig na inalay ko sa'yo'y tapat? Ngayon, nakapunta sa'yo din. At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, minamahal. At kung sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko, sakaling mang magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man o maginagin, baka sakaling mahal mo ba ako? At kung sakaling mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, minamahal. At kung sakaling mang tuluyan ang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko, sakaling mang magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man o maginagin, baka sakaling mahal mo ba ako? Mahal mo ba Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Nais kong ipahatid sa mga batang nagkamit ng karangalan para sa unang markahan ng aming taus-pusong pagbati sa tagumpay at galing na inyong ipinamalas upang makamtan ang mga karangalang ito. Alam namin na hindi madali ang mag-aral at matuto sa panahon ng pandemya. Ngunit hindi pa rin kayo sumuko. Naging matatag pa rin kayo upang makamit ang tagumpay. Binabati rin namin ang mga magulang na walang sawang gumagabay sa kanilang mga anak. Isa kayo sa mga susi ng tagumpay ng mga batang ito. At nawa ay patuloy kayong maging matyaga sa pag-akay sa ating mga mag-aaral. Sa mga batang hindi nagkamit ng karangalan ngayon,
ipagpatuloy pa rin ninyo ang inyong pagsisikap upang makamit ang ninanais niyong tagumpay, upang sa susunod ay makabilang na din kayo sa magkakamit ng karangalan. Muli, congratulations at nawa ay maibahagi at magamit ninyo sa mabuti ang mga kaalaman at talino na inyong tinataglay. God bless everyone.